Yun, Ma'am Grace, ang bagay po sa inyo is yung senior specialist course. Kasi nandoon yung Pixel. Tapos, pwede rin sa inyong 100 pesos Facebook ad strategy. Ang problema lang dun sa senior specialist, recorded lang po yun. Wala kang online support doon na live. So, puro recording lang po yun. So, if you want to have a live discussion, I would suggest na 100 pesos Facebook ad strategy ang kunin mo or yung digital scientist para at least meron ka pang support on a monthly basis live. Kasi I'm sure kahit na pinanood mo na yun ng paulit-ulit, minsan may mga tanong ka doon. So, importante na may support ka after mo mabili yung course. So, one-time payment lang yung digital scientist na course. Ang price po nun is 10,499. I-explain ko lang din sa inyo. So, ito po yung mga online courses ko. If you want to install the Pixel, bagay po sa itong senior specialist. Okay. Ang problema dito, hindi naman problema. Ang downside lang dito is recorded lang po ito. Wala kang support live. Kamukha nitong discussion natin, wala kang support na live. Purely recordings lang po ito. Ngayon, itong 100 pesos Facebook ad strategy, patapos na po itong course na to. May Pixel din po dito na tutorial. Anong tawag dito? Kaya lang Funnelfy po ang gamit. Dito sa senior specialist, ang ginamit ko dito, Shopify, tsaka Wix. Okay? Dito po sa 100 pesos Facebook ad strategy, ang ginamit ko po dito ay Funnelfy. Ngayon, I'm not sure kung anong website builder mo. Let me know kung anong website builder mo para makapagbigay ako sa inyo ng anong tawag dito, suggestions. Now, kung gusto mo, WordPress. ano po? WordPress po. WordPress, yes. So kasama pati pala WordPress dito. So tatlong website yon. Isang yung Wix, Shopify, tsaka WordPress kasama dito sa senior specialist. Itong 100 pesos Facebook ad strategy, Funnelfy lang yung yung tutorial dito. Now, if I were you, kung gusto mo talagang matuto na meron kang support on a monthly basis, digital scientist ang kukunin mo. Kasi kapag kinuha mo yung digital scientist, automatically kuha mo pati senior specialist, kuha mo pati 100 pesos Facebook ad strategy. At meron ka pang bi-monthly coaching call sa akin on a monthly basis, live. Support ko yon. So, one-time payment mo lang itong babayaran, itong digital scientist, at lifetime na kitang tuturuan. Okay ba yon? So, Okay po. ang price nitong digital scientist is 10,499. So, one-time payment lang siya. Kasi is one-time payment lang. And then member ka na ng community forever. Ayos ba yun? Okay, sir. Okay po. So, yun. Mahirap mag-aral na walang kausap. Kaya nga po. So, yun yung ano ko, yun yung anong tawag dito, yung may offer ko sa inyo. Kasi kung depende kasi may mga tao kasing ano yung mabilis ang learning curve, may mga tao din na matagal ang ang learning curve. In my case kasi, nung nag-aaral ako ng Facebook ads, inabot ako ng 1 taon bago ko talaga naintindihan yung paikot-ikot, no? Yung pasikot-sikot. Up until today, nag-aaral po ako. No, kahit sabihin mo na may tinuturo ako sa inyong anong tawag dito, mga lessons, up until today, hindi po ako tumitigil mag-aral. Okay? So, dapat kayo, ganun din po kayo. Okay? And yung mga napag-aralan ko po, is sinishare ko lang din sa inyo. Okay? Kasi, taga saan ka ba, coach? Taga Bulacan po, Sir Joby. Pumunta po ba kayo? Umiinom po ba kayo? Pwede naman. Madali, sa Bulacan, Bustos po. Okay? So, ang tawag dito?
Wag mo lang akong ano na, wag mo lang akong dalhan ng San Mig Light na may tissue. Sawa na po ako doon. Okay? Huwag mo akong dadala ng San Mig Light na may tissue. Hindi na po ako uminom ng gano'n. Tubig na lang po ang iniinom ko, Sir Jovi. Ayan. Okay, so saan po makikita recording? Rich Esmilio sa ano po, dashboard po ninyo. Message nyo po kami sa page para ma-assist ka po ng staff ko. Rich Esmilio. Okay, anong course ang may Rivalida, Jasper, Paulo? Yung ano po, yung digital scientist na course. If you want to become a media buyer, may Rivalida po yung digital scientist na course. Ako lang po ang course creator dito sa Pilipinas na hindi nagbibigay ng certificate. Okay, nagkataon lang na nung nagkaroon kami ng face-to-face noong last nagbigay ako ng certificate kasi napilit lang ako ni Mrs. Ito po yung mga estudyante ko, saan na ba 'yon? Meron silang certificate. Hindi, nasaan na 'yan? So, napilit lang ako ni Mrs. na magbigay daw ako ng certificate kasi, eto, ayan. So, face to face kasi parang pangit naman daw kasi na matatapos yung face to face training, wala man lang ako bibigay ng certificate. So, eto kasi guys, ang reason kung bakit hindi ako nagbibigay ng certificate, basta-basta, kasi I want to make sure na yung bibigyan ko ng certificate ay knowledgeable talaga mag-run ng campaigns o mag-run ng ads. And the reason why I want you guys to pass the Revalida exam, yung Revalida exam na yon, at least 1 hour yon, maglalaan ako sa inyo ng 1 oras para magbigay ng mga tanong. At kapag nasagot nyo, hindi naman lahat, at least 70% of my questions, at ma-demo mo sa akin kung paano gawin yon, saka lang ako magbibigay ng certificate. Bakit? Kasi ang reason ko doon kung bakit hindi ako nagbibigay ng certificate, kung mag-i-enroll ka lang sa akin dito sa academy ko, tapos kung ang habol mo lang ay certificate, tapos maghahanap ka ng clients, no? Tapos hinar ka ng client, pinakita mo yung certificate mo galing sa akin, tapos sabaw pala yung trabaho mo. Alam mo yon, yung tipong di mo pala alam kung ano yung ginagawa mo. Sa akin yun babalik, magre-reflect yung sa akin. Kasi the moment na halimbawa Miss Edeline na inisyon ko ng certificate, tapos nakita na nung client na to yung certificate na inisyo ko sa iyo, tapos kunyari si Jasper naman galing din sa community ko, galing din sa akin, makikita nung client na ay galing na sa meron akong hiner na ganito ganito rin yung certificate niya eh. So ang implication nun, walang mga alam yung galing sa akin na na estudyante. Nagigets ba yung ko, yung rationale ko kung bakit hindi ako nagbibigay ng certificate? Tama, sir. 'Di ba? Kasi sa akin magre-reflect yun, hindi naman sa inyo eh. 'Di ba? Kaya ako nagbigay din dito sa mga nag-join sa face-to-face training ko kasi hindi naman sila media buyers, nasa real estate sila. Okay, yung majority nung nandito, actually yung iba dito naka na rin eh. Hindi na umabot ng third day pero yung first and second and a half naabutan nila. So, majority dito mga realtors, mga real estate agents. So, I don't think na gagamitin nila yung anong tawag dito? Gagamitin nila yung certificate para maghanap ng client. So, that's why napilitan na rin ako nagbibigay ng certificate. Sabi ko, dahil mukhang hindi naman nila gagamitin for client acquisition or for their clients. So, yun yung reason ko kung bakit hindi ako nagbibigay. Okay? Sir Jasper, I hope na sagot ko yung tanong mo. Edeline, so mas updated po yung lessons sa digital scientist po, coach. Yes po. Kasi Miss Edeline, anong tawag dito? Mas updated siya kasi
on a monthly basis, yung mga recordings na natutunan mo, may sundot siya ng live training kamukha nito. So, makakasiguro ka na updated lahat ng lessons natin. Although, yung mga previous lessons, recorded na previously, pero merong sundot yun na, coach, tama ba yung ganito? Kung may reference ka na yung napanood mo dun sa recordings, justify mo sa akin or anong tawag doon, ah, anong tawag dito? Matatanong mo sa akin kung tama ba yung intindi mo doon sa recordings. Kasi sa recordings, ano rin, syempre, matututo ka. Kaya lang, syempre, importante na mayroon ka na pagtatanungan live, kamukha nitong ginagawa natin. Tapos yung tanong mo is, nagtuturo din po ba kayo ng client acquisition? Eto Ma'am Edeline, no? Ganito lang yung kasimple yung ganito lang kasimple yung rationale ko diyan. Kahit na hindi kita turuan ng client acquisition, it comes naturally kung alam mo yung ginagawa mo as a media buyer. Kasi I would assume you are going to apply as a media buyer, tama? Ngayon, kung i-issuehan kita ng certificate just for you to get a client, hindi talaga sabaw talaga. Sorry guys, pero sabaw talaga pag ganun ang nangyari. I'm not I'm not trying to compare myself to other creators, pero may sarili kasi akong may sarili akong diskarte in terms of issuing a certificate. Okay? Client acquisition comes naturally kapag alam mo yung sinasabi mo. Kasi kahit paikot-ikutin ka ng client, ano ba yung pixel, paano install yung pixel, anong gagawin mo pagka ganito yung campaign, ganyan-ganyan. So, madali mo masasagot kasi nga knowledgeable ka. Unlike may certificate ka nga, well, di mo naman alam yung ginagawa mo. Wala, mas gugustuhin ko yung wala ng certificate, pero mas naiintindihan mo yung ginagawa mo. Okay? So, yun po yung reason. And then, na-apply ng mga tutunan ko sa coach at masaya si client sa result. Sulit yung 499. Thank you so much. Okay. Yun naman yung natin, makatulong. Kasi ako, inabot nga ako ng 1 taon kasi nga, walang nagtuturo sa akin that time. Okay? So, yun. Yun, medyo napahaba lang yung kwentuhan natin. Inom lang akong tubig. Okay, so, thank you po, Ma'am Grace. Okay, share ko lang to. Asan na ba tayo? Okay. Ngayon guys, pag-aralan natin tong Facebook Ads Calculator kasi ito yung hindi naiintindihan ng karamihan na nagrarun ng ads, may konting resulta, kaya lang hindi nila alam kung paano i-optimize or saan ba sila magsisimula, paano ang gagawin nila. Okay? So, unahin na kita Ma'am Grace kasi medyo ang business model mo is kakaiba eh. Ngayon lang ako nagkaroon ng estudyante na nasa flower industry. Sige, igawin kitang example. So, yes, meron po kayong copy doon sa kapag pinuntahan niyo po, Sir Franco, yung 5-day Facebook Ads Challenge, digitalhomey.net. Pag kinilik mo yung online courses, click mo tong 5-day Facebook Ads Challenge. Ito, click mo lang tong drop down. Itong drop down. Nandito sa day 5. Pang day 5 po kasi natin ngayon, di ba? The Ultimate Facebook Ads Calculator. Tapos makikita mo dito, actually nakalimutan ko maglagay ng button, pero may button akong ilalagay dyan. Ito. Yung button na to, mapupunta ka doon sa Facebook Ads Calculator. No? So, yung lesson na yan, nandoon din sa dashboard mo. Nandito. Okay, ilalagay ko yung button dito mamaya pa-after ng ating lesson. Okay? So, nasa na ako? Dito tayo sa calculator. So, flower shop yung kay ma'am, no? Flower shop. Flower shop. Okay. Ngayon, ma'am, napansin ko umabot ka na ng 90 plus thousand, no? Yung mo, yung
ad spent mo, tama ba? Opo. 90 plus thousand. No? Sige, i-reference natin doon yon. Share ka nga ng screen mo, ma'am. Ay, nabigyan mo ako ng access ba? Tama ba? Oo, sir. Nabigyan mo nga pala ako. Teka. Opo. Check ko nga dito sa ano ko. Ano nga yung name ng ad account mo? Mary Grace, sir. Mary Grace, siguro. Hindi eh. Bigyan mo ako ng... Page flower Flowers pa. 23. Flowers 23. Oo. Sir. Oo. Ito. Okay. So, discard drafts. Meron akong hindi na-publish ng ano. So anyway, gamitin natin tong example yung kay ma'am. Tama. Ngayon, as far as the total amount spent, umabot na siya ng 126,000. Okay? So ilalagay ko to dito, amount spent, 126,000 para actual tayo. Okay? So ilalagay ko dito, 126,000 yung ad budget, yung total ad budget. Tapos, yung CPM, titingnan mo din kung magkano yung charge sa'yo ni Facebook. So, columns, performance in clicks, tapos hahanapin mo yung CPM. So, charge ka ni Facebook ng yung cost per 1,000 impressions mo, 99.70. Okay? Ang normal po or ang average na cost per 1,000 impressions po dito sa Pilipinas is between 200 to 250 pesos. In your case, maganda na yung cost per 1,000 impressions mo kasi 99.70. Ilalagay natin dito 99.70. Now, magkakaroon ka ng total number of impressions na 1.264 million or 1,264,573. Auto-compute na po siya. Ang ginawa ko po dito, yung column E, susundan nyo na lang po yung computation dito kasi auto-compute po yan eh. Yun. Pag dinownload nyo po kasi ito, pag file, download, comma separated values or CSV, mawawala po itong computation. So yung computation, nilagay ko na po sa column E para i-replicate nyo na lang po or gagawin nyo na lang po yung dito yung computation. So paano ba gawin yon? So B1, so ganito lang, equals B1 divided by B4, ito, tapos times C4, ito yung C, tapos 4. Ayan, ganyan po yung computation yan. So makikita nyo dito, B1, ayan, B1 divided by B4 times C4. So doon mo ilalagay yan sa taas dito sa ito, number of impressions. Okay. So, tingnan natin kung tama yung number of impressions ni ma'am doon sa ads manager niya. 1264. Tingnan natin dito yung number of impressions. Ayan, tama. 1264598. Ayan, so konting diferensya lang. 573 yung nandoon. Pero tama yung impressions ko. Okay? Ngayon, sa total number of impressions na yon, ang i-check mo dyan is kung meron kang landing page, dapat ang click-through rate mo is between 1 to 2%. Okay, kung meron kang landing page. Ang click-through rate po is, ito po siya, yung tinuro ko po sa inyo kahapon. Yung link click-through rate. Hindi po yung clicks all ha, magkaiba po yan. So ang titingnan mo is link click-through rate kung may landing page ka. Pero kung wala kang landing page at nagme-messaging campaign ka, ang titingnan mo is yung number of messages which is yung nandito sa baba. Okay, so in this case, tingnan natin yung kay ma'am. So, ito ma'am, Instagram likes, it's a waste of money. I'm telling you right now na kung spend ka lang ng budget, tapos ang gusto mo lang is magkaroon ng Instagram likes, daily budget mo 800 pesos, it's a waste of money. Okay? Hindi na ako magpapaalam sa inyo ngayon. Pero papatayin ko na to. Kasi ang laki nito, actually, nagpaalam na rin ako. Sinabi ko na rin sa inyo na ipapatayin ko na to kasi it's a waste of money. Instagram profile visit, wala ka pong mapapala dyan dahil walang inquiry yan eh. Papadamihin mo lang yung number of Instagram visits mo.
Isa pa, likes pa, follows or likes. Nag-i-spend ka dito ng 500 pesos per day. Again, it's a waste of money. Papatayin ko na siya. Kahit na walang permission nyo, papatayin ko na siya. Kasi ako nanghihinayang po sa budget po ninyo, sa totoo lang. Okay? Papatayin ko na to kasi tapos na tong mga to. Okay? I would suggest na mag-focus ka sa messaging or sa website. Since may website naman kayo eh. 'Di ba? Mag-focus ka sa messaging or sa website conversion events. Ngayon, ang mangyayari po natin dito, isipin mo gumastos ka ng 126,000 for this month, April 1 to 30. Umubos ka ng 126,000. Alam nyo ba kung ilan ang nag-convert doon? Bigyan mo ako ng number ngayon kung alam mo ang ilan ang nag-convert doon. Hindi, sir. Wala po kayong idea kung ilan yung nag-convert. Wala, sir. Ayun, importante po yon. Importante po na alam niyo kung ilan yung nag-convert kasi doon nyo po ito total yung customer acquisition cost po ninyo tsaka yung ideal cost per lead. Okay? Bigyan kita ng example. So, out of 126,000, lito ka ngayon kung saan napunta yung 126,000 mo. Anong parameters, anong KPI, anong metrics ba yung sinusundan mo dito? Palagay ko sa wala. Wala kang sinusundan dito. Now, bibigyan kita ng example, Ma'am Grace. Okay? Since yung landing page mo or yung website mo, palagay ko or I am absolutely sure na hindi mo siya na utilize. Nandiyan yung website pero hindi mo siya nagagamit ng full potential ng website mo. Opo. I feel sorry for you pero you've been throwing spaghetti at the wall without Hmm. any ROI na nakukuha. Ngayon, bigyan kita ng example lang. Dahil wala namang number of messages na makikita, dahil nga puro Facebook page likes yun nandito, tsaka Instagram profile visit, bigyan kita ng isang number. Halimbawa, nakagather ka ng 2,000 messages. Okay? Total number of messages is 2,000. Ibig sabihin nun, ang cost per message mo is 63.04. Okay? Paano kinumpute yun? Ganito lang kasimple. Okay? 126 kasi yung total budget natin is 126,077.90 divided by 2,000 na messages. Kaya po ang iyong cost per message is 63.03. Okay? Now, sa 2,000 messages po ba na yon, dapat na-identify mo kung ilan ang bumili. Okay? Kung ang bumili ay kasi wala tayong actual number, let's say 70 na lang. Ayan, 70. Okay? 70 yung bumili, then ilalagay mo dito yung number of customers acquired, 70, number of sales. Ngayon, ang average po na customer ninyo per person, roughly nasa magkano po ang average order value nila as a customer. Siyempre, iba-iba kasi yan eh. Mayroong iba, ganitong presyo, yung iba, ganito lang din. Pero pag in-average ninyo po siya, nasa roughly magkano po ang per person? 4,000. 4,000. Yun po ang ilalagay po nyo dito sa AOV, 4,000. Okay? Then, ang mangyayari po nun, kung 70 sales, assuming na 70 sales ang pumasok, with an average order value na 4,000, 70 times 4,000, may revenue ka na 280,000. Ngayon, kaya mo na-compute yung ROAS mo na, or return on ad spend na 2. Ibig sabihin, 2 beses bumalik sa'yo yung 126,000 na budget mo. Ganun mo siya iintindihin. Ngayon, dahil na-figure out mo na sa 2,000 messages, possible na makapag-convert ka ng ganitong kadaming tao, then this is the amount you are willing to spend to acquire a lead. Ibig sabihin, anything above 63 pesos, 0.04, or sabi mo ng 65, round off mo na lang, is expensive para sa'yo.
Okay? Kaya next time na mag-launch ka ng campaigns o mag-launch ka ng ads, kapag ang cost per lead ay more than 63 or 65, mataas na yun para sa'yo. So, ibig sabihin, this is the amount you should be willing to spend to acquire a lead. And then, kapag tinotal mo yan, yung customer acquisition cost mo, 126,077.90, yun yung total ad spend mo. Divide it by total number of sales o yung total number of customers acquired. Divide it by 70. Ito ang customer acquisition cost mo. Ibig sabihin nun, it would cost you about 1,800 pesos to acquire a new customers kapag nagra-run ka ng Facebook ads. Ngayon pala, kung gusto ko palang doblehin yung number of customers ko, ang gagawin ko lang naman pala is doblehin ko lang tong total ad spend ko. Okay? So yung 126 mo, magiging times 2, around 252,000 para madoble mo yung number of sales mo na pumapasok. Now, coach, ayokong magdagdag ng budget eh. Ang gusto ko lang, magstay lang ako sa 126,000 pero gusto kong dumamay pa yung sales ko. Madali lang solusyonan yon. Dapat, ang conversion rate mo is tumaas. Ibig sabihin nun, yung sa total ads, yung total number of messages na pumapasok, dapat nadodoble nyo yung conversion. Ibig sabihin, kung dati ay nakaka-convert kayo ng 70, dapat double time kayo na i-convert from 70 times, kung gusto mong doblehin yung customers mo, times 2, dapat nun ang customers mo is 140. So, papalitan mo to natin, 140, 140, kaya po, nagdoble yung revenue nyo, naging 4x po yung ROAS po ninyo. Okay? So, walang problema doon. Wala akong ginalaw sa budget, pero dapat ang conversion rate ninyo is tumaas. Okay? Paano kinocompute ang conversion rate? Number of messages divided by number of conversions. Okay? Kung ilan yung anong tawag dito? Ilan yung bumili, ilan yung naging customers ninyo, i-divide mo yon sa number of messages para ma-compute mo yung conversion rate po ninyo. Ang ideal na conversion rate is between 1 to 2% kapag both messages and landing page or website. Okay? Kung may website naman kayo, dapat ang conversion rate ng website nyo is at least 1 to 2%. Okay? Ngayon, dahil messages yung pinakita ko sa inyo kanina, proceed tayo sa landing page or sa website. So, given the fact na same ang budget, same ang CPM, ngayon, ang click-through rate mo, di ba sabi ko dapat at least 1 to 2%? Gawin kong 2% to, kunyari. 2%. Ibig sabihin nun, for 1,264,573 impressions, kapag ang click-through rate mo is 2%, you're gonna be able to acquire at least 25,000 plus na link clicks. Okay? At least 25,000 na link clicks. Sa 25,000 na link clicks na yon, kung meron kang 2% na conversion rate, ibig sabihin nun, you can be able to convert at least 506 na customers kung ang conversion rate mo is 2%. Babaan natin para hindi masyadong big ass goal. So, 1% lang o 253 lang. So, ang conversion rate ng website mo is 1%, then that's 253 customers acquired. Tapos, yun ang ilalagay mo dito, 253, and then that's how you will calculate your revenue divided by total ad spend. So, ganito yan eh. So, 1,012 divided by 126,077.90. Ayun siya. 802, kaya po nagkaroon ka ng ROAS na 8x. Okay? Then, kaya meron akong nilagay dito, how much are you willing to spend to acquire a new customer? No?
ito yung tatanungin mo sa sarili mo, how much am I willing to spend to acquire new customer and how much am I willing to spend to acquire a lead bago sila maging customer. So dapat alam mo ito. But in this case, you are just throwing money left and right without any returns you have in mind. Okay? So again, magkakaroon kayo ng anong tawag dito? Magkakaroon kayo ng copy nitong Facebook Ads Calculator sa dashboard po ninyo. Okay, I hope this helps, Ma'am Grace, sa business mo. And Sir. yes, kung may mga tanong ka, you can ask questions doon sa GC po natin. Okay, and preferably mas maganda kung mag-join ka sa community natin sa Digital Scientist para masundan ko yung journey mo dito. Okay? Sige, sir, sali ko. Okay. So next anong tawag dito? Industry tayo. Sino ang gusto magpa-compute? Sino ang gusto magpa-compute ng industry nila? Sige, go ahead. Anong industry niyo po? Lubos-lubosin niyo na. Wala. Si Ma'am Lyra, Mark, Miss Marie, si Pepper, si Ray, real estate. O yan, si Ma'am Lyra. Go ahead, Ma'am Lyra. Sige. Real estate tayo ngayon. Your industry, real estate. Ayan. Real estate. Ngayon, magkano na po ba ang inyong average total ad spend per month, Miss Lyra? Magkano na ang ginagastos nyo sa ads? Ma'am Lyra. Huwag na pong mahiya. Normally, 5 to 7,000. Okay. So, ilalagay natin dito, sabihin natin 7,000 na lang. Okay? Okay. Okay, mag-usap muna tayo, Ma'am Lyra. Mata sa mata, no? Usually po kasi, itong 5 to 10,000 na to na budget, pang testing lang po ito. No, hindi po siya anong tawag dito? If you want to have a fully optimized campaign na makakuha ka talaga ng depende na lang kung yung 7,000 mo nasa specific geographic location lang yon, malaki na yon kahit paano. But if you are targeting anong tawag dito, all over the Philippines, kunyari, kasi syempre, yung property ninyo, anyone can afford within the Philippine geographic location. So definitely ang tawag dito, all over the Philippines ka. Pero yung 5 to 7,000 na yun or 10,000, maliit po yun. Pang testing lang po yun. But anyway, so I'll give you a scenario. Okay, real estate industry, 7,000. Ngayon, alam nyo po ba ang binabayaran mo na cost per 1,000 impressions kay Facebook? May idea po kayo sa ano? Wala. Hindi nyo po alam. Okay, sige. Pagpalagay natin na 250 yung iyong cost per 1,000 impressions. Then, for 7,000 pesos na budget, you can be able to reach or you can be able to have an impressions around 28,000 total impressions. May website po ba kayo o messenger lang? May page po. Apo, so messenger lang po ang gamit niyo. Yes po. Okay. So, by roughly, makabibigay lang mo ba sa akin yung total number of messages na pumapasok sa'yo? Per month. Kung hindi mo kayang i-compute per month, at least roughly, bigyan mo ako on a daily basis or weekly basis para ma-compute natin yung per month mo. Mga 20 to 30 messages po. Per Per day? day. 20 to 30 Or siguro mga 20. 20. 20 per na day. lang. Okay, 20 per day. So 20 messages per day times 30, that's around 600 messages. So yun ang ilalagay mo dito, 600 messages. Ay, sorry, 600. Okay, sa 600 na messages na yon, ilan ang nako-convert mo as a customer or as a client?
Sa number of Actually, messages na 'yon? lately wala nga eh. Pero kasi dati parang mga 1 to 2 clients. Pero ngayon since ano nga, parang basura nga yung Yung leads na yung pumapasok? ads. Oo, Ah, kaya wala talaga. Puro ano lang, parang okey. napindot lang. Sorry, napindot lang. Mm. Okey. So ngayon, bigyan kita ng parang, senaryo lang, just in case lang na may isang bumili, 'no? So lagyan natin isa dito sa Messenger, ito yung isa, tapos lagyan natin dito isa, okey? Sa isa na yon, ano ang average commission mo dun? Sa Um, client na yon? Bigyan mo lang ako ng rough estimated figure lang ng commission mo. siguro mga ah, let's say 90K, ganyan. Okey, 90K. So yan, 90,000. Okey. So ibig sabihin, in this scenario, naglabas ka ng 7,000, may na-convert ka na isa, okey, with an average order value na 90,000 pesos, bumalik sa'yo yung 7,000 mo ng 13 beses. Okey? Now, eto problema kasi ng mga realtor, correct me if I'm wrong, ma'am, 'no? Kasi naging realtor din ako, eh, pumasok din ako sa real estate before. Ah, Tapos naging ano rin ako, ahente rin ako ng kotse. Ang problema kasi kumita ng 90,000, hindi man lang nagsubi para sa ads, sa budget. So ibig sabihin, yung 90,000 parang, "Uy, akin 'to lahat." 'No? Instead na magbigay ka ng at least 20% of your total commission para idagdag mo dun sa current na budget mo sa ads. No, kung nag-i-spend ka ng 7,000 before, dagdagan mo ng 10,000 para at least meron kang 17,000 na total na pang-ads. Tapos yung 80,000, ano mo na, take home mo na siya. Ngayon, nage-gets kita kasi bakit ko naman bobombahin ng budget from 7,000 gawin kong 17,000 yung ads ko, eh wala nga nagko-convert, puro basura. Which is, may point ka naman do'n. Kaya lang, lagi kong sinasabi doon sa mga, anong tawag dito, nung sa face-to-face namin, meron kasing tinatawag po na, anong tawag dito, ano nga pa ang pangalan mo? Si Ma'am Lyra, 'no? May tinatawag po kasi tayo na at least 50 conversions. Okay, 50 conversions para mag-optimize si Facebook at mag-exit sa learning phase. Ang gusto po kasi mangyari ni Facebook within the 7-day time frame, makumpleto mo tong 50 conversions. Okay, kung may website conversions ka, at least 50. Kung messaging campaigns naman, at least makumpleto mo yung 50 para mag-exit sa learning phase. Ngayon, ang problema ganito, Ma'am Lyra. Nung nag-test ka ng ads mo, during the first 3 days to 5 to 7 days, pinabayaan mo na magpumasok yung messages na puro basura. Okay? Up until makumpleto mo yung 50 messages, ngayon, ang iisipin ni Facebook, eto nga yung audience mo talaga. Kaya, hahanapin ko yung mga audience na nag-o-opt-in sa'yo or nagme-message sa'yo. Ganito kasi itsura niyan eh. So, halimbawa, ito yung tao na yon, basura. May data points siya na hahanapin din ni Facebook, pareho ng tao na yon. And so on and so forth. So, ayan. So, magsasanga-sanga yan. And then, mapapansin mo, lahat ng pumapasok sa funnel mo or sa messages mo, puro basura. Kasi nga, data points yan ni Facebook na hinahanap kamukha nung unang nag-message sa'yo. Kaya, sunod-sunod na yon, puro basura. Okay, makakatisod ka man dyan ng matino, huli ng lahat kasi puro basura na yung pumasok. So, ang sinasabi ko dito na ang testing phase mo dapat 3 days, pakiramdaman mo kung puro basura yan,
Tapos, i-max mo yan 5 to 7 days kung may posibilidad na maganda yung quality ng leads mo. Pag hindi, kill mo agad. Minimum tolerance, 3 days. Maximum tolerance, 5 to 7 days. Kaya pag ginayaan mo yun na dire-diretso, pinapasok mo pinapasok yung basurang leads, basura na lahat yan. Kaya ang inaano ko, minsan ang binibigay ko na tip is mag-create ng bagong ad account tapos mag-test ng bagong campaigns. Pabayaan na muna yung anong tawag dito, pabayaan na muna yung lumang ad account para at least fresh from the start. Although syempre may data yung Facebook page mo, at least fresh yung bagong ad account. Does that make sense? Ma'am Lyra. So, balik ako dito, nalayo tuloy ako sa computation. Anong tawag dito? Ituloy natin to. So, again, sa messaging campaign, kung halimbawa nakakakuha ka ng isa, then this is the amount you should be willing to pay to acquire a lead. 11.67 or sabihin mo ng 12 or 15 pesos for every message. Kasi I'd rather pay. Ito Ma'am Lyra, tingnan mo tong tingnan mo tong anggulo. Wala akong babaguhin sa budget mo. Okay, 7,000 pa rin yung budget mo. Wala akong babaguhin. Pareho yung CPM mo, pareho yung number of impressions na nakuha natin. Pero instead na 600 yung messages na pumasok, gagawin ko ngayon siyang 150 lang na messages. Ngayon, ang cost per message ko is 46.67. Pero, dahil quality yung pumapasok sa akin na leads, nagkaroon ako ng 3 sale. Papalitan ko to by just simply improving my ads and targeting. Kahit na tumaas pa yung aking cost per message, wala akong pakialam sa cost per message for as long as na quality yung pumapasok. Paano mo malalaman quality yung pumapasok? Nakaka-zoom mo. Binibigay yung number sa'yo para tawagan mo. So, as simple as that. Nakita mo from AOB, magkano nga yung ROAS natin dito kanina? Isa yun, di ba? So, 1. So, from 13 return on ad spend, naging 39 return on ad spend. Nakuha yung konsepto ng Facebook Ads Calculator. Kasi tingnan mo, 150 lang to versus sa 600 kanina. So, I'd rather pay attention doon sa quality ng leads ko kaysa sa doon sa cost per message ko. Ito kasi yung problema ng karamihan na anong tawag dito? Tuwan-tuwa sila doon sa ang baba na cost per message, pero pag tinignan mo naman yung quality ng leads, puro basura. So I'd rather pay a much expensive cost per lead but with a very good or hindi naman sobrang quality, at least quality yung leads. So halimbawa sa 150 na na messenger na pumasok, 100 doon matino, tapos 50 doon basura, okay lang yun. Pero kung 140 doon basura, 10 lang yung matino, may mali doon sa mo. Doon sa pinifeed mo na data kay Facebook. Kasi yun lang din ang susundin niya. Does that make sense? Okay. Third question lang. Yes po. Sorry kasi wala ako nung kahapon. So, Yes po. yung kino-compute natin ngayon is, ayan ba yung i-input sa pag nagawa ka ng campaign or ng ad? Tama ba? Hindi i-input saan po? Kasi 'di ba meron dun parang ikaw yung magse-set kung magkano yung budget mo, tapos yung cost per message, ganyan. Dito sa cost cap. Mm. Oo. Yung cost cap kasi applicable lang to
sa may mga landing page or website. So, halimbawa ito, kumukha nito. Ito yung tinatanong mo yata eh. So, let's say for example, website, yan. Website. Tapos, meron kasi dito cost per result goal. Halimbawa, na-determine mo yung cost per message mo na around 45 pesos. Tapos sa 45 pesos na yon, quality yung leads na pumapasok sa'yo. Yun ang ilalagay mo dito na bid 45. Ito po yung tinuturo ko doon sa 100 pesos Facebook ad strategy. Kaya lang hindi mo gagawin ito kung hindi mo alam computein ito. Okay? So, ito kasi is advanced na to, tapos hindi ka dito magbabudget ng 1,000 or 800 or 100. Ang budget mo kasi dito, 5,000 per day. Kaya lang, itong 5,000 na to, kukontrolin niya yung budget na to, 5,000, for as long as na hindi lalagpas doon sa 45 pesos na cost per result goal. Okay? So, applicable ito ma'am sa may mga landing page. Pero dapat kahit wala kang landing page, alam mo din yung cost per message mo na willing kang ibid. Kasi pag hindi mo alam kung magkano yung cost per message na willing kang ibid, wala. Ano ka lang, add ka lang ng ng budget, or hindi mo alam kung mag-i-increase ka na ba, or hindi mo alam kung magbabawas ka na ba ng budget. So, yun po yung yun po yung purpose nitong calculator. Na ano po ba? Nasundan po ba? O may follow-up questions ka? Samantalahin mo na. Hello? Ma'am Lyra, nandiyan ka pa? Ay, yes po. May Okay na follow-up po. question ka? Ayan, sige. Follow-up question. Parang wala pa naman po. Okay, sige. Meron ba Thank ditong you. e-commerce? Sige po, you're welcome po. May e-commerce ba dito? Sino ba dito ang e-com? Para gawin nating example. May question dito. Sa tingin ko sir, dapat i-divide by 2 yan kasi di naman buo makukuha ang commission. Depende lang pag cash. Or 40% lang kasi may tax pa eh. Kunin mo yung net profit mo or yung net commission mo, Sir Jovi. Tapos yun na magiging AOV mo. Kasi pag gross yung ilalagay mo dito, talagang anong tawag dito? Hindi accurate yung yung computation mo. So ilagay mo yung mo diyan, yung net, wag yung gross. Okay? May file ba kami niyan makukuha, coach? Yes, meron po. Nasa 5-day challenge po dun sa pang day 5. Hindi yan pwede if wala kang landing page. Yes, kailangan may landing page doon sa COSCAP. Saan mada-download yung calculator, coach? Di ko makita sa dashboard. Dito po sa sir? Sa tawag dito. Pag pumunta ka ng 5-day challenge, turo ko na sa akin kanina. So pag pumunta ka dito, online courses. Wala bang e-com dito, guys? Ito, yung 5-day Facebook Ads Challenge. Click mo to. Tapos, click mo lang tong drop down. Nandito sa day 5. The Ultimate Facebook Ads Calculator. Tapos, hindi ko lang nailagay dito yung ibang button. Pero ito, pwede mo ma-click to. Click the button below to access the FB Ads Metrics Formula. So, ilalagay ko yun dito. Yung pang na tayo, pang batch 13. Makikita nyo dito yung recording na to. So, batch 13. Tapos, sa baba nun, merong button doon para i-click nyo yung yung calculator. Okay, Dok? Question? May question ba? Violent reaction? Wala. Wala talagang dito, e-com or ibang industry maliban sa real estate?
Mukhang clear naman, ano? Clear na ba? Di pa ako nakakapag-run ng ads, dropshipping coach. Ayan, si Padly. Dropshipping, ayan. Pwede naman. So, gusto mo pa-compute? Sige. Kumpitin natin yung sa'yo. So, dropshipping, e-commerce. Dropshipping. Okay, magkano ka na ngayon per month nang nilalabas mo na budget? May idea ka magkano yung average budget mo per month? 5K. So, 5K dito, 5,000. Alam mo yung CPM mo kung magkano? May idea ka? $350. Ayan, medyo mataas ng konti yung CPM mo. Pero okay lang. Hindi pa naman siya, ano. Wag lang 1,000. Masaklap pag 1,000 na. So, 350. So, most likely, meron kang total number of impressions na 14. Ngayon, sa 14 na yon, meron ka, ano bang gamit mong, ano, Shopify ka ba ngayon, Padly? Shopify ba gamit mo? Cart funnels. Okay. Wala namang problema doon. So, dapat doon ang aim mo lagi is at least ang click through rate mo is between 1 to 2%. Pag mas mataas, mas maganda. Okay? Ngayon, let's say ang click through rate mo is 2%. So makakapag-generate ka ng about 286 number of link clicks. Okay? Sa 286 number of link clicks na yon, kung meron kang, let's say, ang conversion rate ng cart funnels mo is 2%. Okay? Makakapag-generate ka ng about 6 na sales. Makakabenta ka ng 6 na sales. Okay? Tapos, ibabagsak mo yun dito, 6. Magkano ang ano? Yes, coach, 1 week. Ano yung 1 week? Yung 5,000? Tama ba? 5,000 per week ba? 1 week number of sales na sales po. Number of sales. Okay. So, okay. So, makakakuha ka dyan ng 6 na sale. Okay, kung ang iyong ibig sabihin tama ako. Tingnan mo nga, hindi ko man nakikita ang ads manager mo. Makukompute mo na eh. Di ba? So, double check mo kasi hindi ko pa nakikita yung ads manager mo. Kung ganyan yung CTR mo tsaka yung conversion rate mo, ganun yung ano nun, yung magiging computation. Tuloy ko lang no, habang tinitingnan mo. So, kung ang click-through rate mo is 2%, meron ka ma-generate na total number of link clicks na 286. Tapos kung nako-convert ng website mo yung clicks na yon into a customer, malamang sa malamang noon may 6 ka na benta doon sa website mo. Yung 6 na benta na yon, magkano ang average order value nung per person na bumibili sa'yo? Nasa magkano yung price points mo? Para malaman mo yung average order value mo, sir, ganito mo ang gagawin mo. Halimbawa, meron kang maraming products kasi, di ba? So, meron kang, let's say, pangalanan natin yung products mo ng ABCD. No, yung ABCD na yan, may iba-ibang price points yan. 500, 1,500, 800, tapos let's say ito 950. I-total mo tong lahat ng to, yung 3,750 na yon, i-divide mo sa 4 kasi yun yung total number of products mo. So 3,750 divided by 4, ang average order value mo is 937.50. Okay, yung lately is 420 plus, I think. Okay. Sabihin natin 500. Okay, 500 ang average order value mo. Okay? Yun ang ilalagay natin dyan. Delete ko muna to. Okay, so sa average order value mo na yon na 500 at may na-convert kang 6,
ang revenue mo doon is 3,000. So, tingnan mo, negative ka pa. Okay? Or break even ka, hindi, 5,000 yung nilabas mo eh. So, ito, yung ROAS mo dito is, nasa na yun? Point something na lang. 0.6. Okay? Hindi ka aabot ng 1x. Okay? Kasi na ano yan, na round off. So, 0.6 ka lang. Pero pansinin mo to, Sir Padli. No? Gawin mo lang, gandahan mo lang yung same same budget, 5,000 pesos, pero by just simply increasing the average order value, ibig sabihin, nag-price increase ka. Okay? Gagawin natin tong 1,000, yung price points mo. Mag-i-improve ang ROAS mo by just simply adjusting your price. Pero sasabihin mo, coach, ano po, fixed price na po yun kasi hinahango ko lang din naman yun. Or dinadropship ko lang, anong tawag dito? Wala akong control sa price. Wala tayong magagawa dun sa AOB. 500 talaga yan. No, yung AOB mo. Ngayon, paano ka magiging positive sa ROAS mo? Dalawa lang ang pwede mong galawin. Or tatlo. Yung CPM, yung click-through rate, at conversion rate. Imaginein mo kung mapababa mo ang CPM mo from 350 to 100. Yung 14,000 impressions mo, magiging 50,000 impressions. Yung 50,000 impressions na yon, walang nagbago sa click-through rate mo, 2% pa rin. Nakapag-generate ka ng total number of 1,000 link clicks. Sa 1,000 link clicks na yon, kung may conversion rate ka na 2%, nakapag-generate ka ng 20 na sales. Yun ang ibabagsak mo dito. Kita mo? By just simply reducing your CPM, naging positive yung ROAS mo. Okay? Paano makukuha yung number of conversion CVR? Number of sales divided by number of messages kung messaging campaign ka. Okay? Sir Keanu, number of sales divided by number of messages kung messenger campaign ka. Pero kung meron kang landing page, number of sales divided by number of link clicks. Ito sa baba. CVR, number of conversions divided by number of link clicks. CPM, amount spent divided by total number of impressions. Link clicks or CTR, link clicks divided by number of impressions times 100%. And so on and so forth. So, nandito yung metrics kung paano mo siya kukumputin. Okay? So, hopefully makatulong sa ito, Sir Padli. At sa case mo, dahil dropshipping ka, wala kang magagawa sa AOV. Fix kasi yan. Hindi naman niya, kung ano yan, kung sarili mong product, pwede kang mag-price increase. Pero since dropshipping yan, wala kang control sa product, ang may control ka is ito, yung CTR, CPM, tsaka CBR. Okay? So Sir Jasper, ask ko lang coach, anong ma-recommend mong approach or way to run leads campaign without landing page? Only using instant form and messenger. Worry ko po kasi baka kainin lang pala yung budget ko kung may sa landing page lang nag-work. Cost cap. High ticket value service po namin. Sir Jasper, kung wala kang landing page, make sure na yung chat sequence mo ay maayos or na pre-qualify mo ng husto yung audience mo. Okay? Kasi magdedetermine yung number of messages sa quality, magdedetermine yung number of sales mo sa quality ng messages mo. Okay? Kung wala kang landing page. Anong mararecommend kong approach pag nag-lead generation campaign ka? Pahabain mo yung
Huwag naman sobrang haba. Pahabain mo yung chat sequence mo. Itanong mo yung pre-qualifying questions. Magtanong ka ng ano ba yung service nyo pala, Sir Jasper? Anong service po ninyo? ...360 degrees video booth po. Target audience ninyo, sino? Sino target audience ninyo? Mga wedding, birthday, and anniversary. O di pagka nag-ano ka, pagka nag tawag dito, nag-targeting ka, punta ka ng ads manager mo, merong targeting dyan eh, sa ads manager ng, halimbawa, leads. Dito sa audience targeting, meron ditong type natin kung merong anniversary. Ayan, anniversary within 31 to 60 days. Yan yung demographics nila. Yan, so pwede mong targetin yan. Anniversary within 61 to 90 days. Yan, pwede mong i-target yun. Wedding anniversary event. Hindi, interest pala to. Upcoming birthday, yan. Upcoming birthday, pwede to. Anniversary within 30 days. Ayun. Targetin mo tong mga to. Kaya lang, pag nag-create ka ng copy or nung ad mo, very specific na para sa kanila yung ads mo. Okay? So, dun mo siya anuhin. Anong tawag dito? Iti-tailored fit yung ads mo doon sa target audience mo. Kasi magiging problema mo dyan, kapag ka naging general yung ad mo, magiging general din yung pasok ng leads mo. Ibig sabihin, hindi magiging quality yung leads na pumapasok kasi you are selling to everyone. You are selling your services to everyone. So you have to make sure na ang tawag dito, yung messaging mo, mag-focus ka sa messaging mo, wag doon sa target audience. Kasi even if broad open audience yung ilagay mo doon sa ad set mo, kahit wala kang targeting, kapag yung messaging mo ay tama, swak na swak doon sa target audience mo, quality yung papasok na lead sa'yo. Okay? So, yon. Any more questions? Sir, question pala ulit, sorry. Yes po, yes po. May ideal budget po ba for real estate sa tingin mo? Sundan niyo po yung ano ma'am Lyra, yung 100 pesos Facebook ad strategy na sinend ko. Kung wala ka pang kopya, send ko sa inyo dito. Kasi ang ginagawa ko, 100 pesos yung testing budget ko. Tapos ini-scale ko siya kapag ka may winning ads na ako. Ito siya. Yan po yung Google Drive. I-download nyo po. PDF file po yan. Tapos nandiyan po yung step-by-step guide kung paano nyo po siya iti-test. Okay? If you also want to anong tawag dito? See that in action live. Yung 100 pesos Facebook ad strategy na to, yung course ko, ano pa to? Live pa to hanggat hindi pa natatapos yung ano niya, yung course outline. Pero patapos na kasi to eh. After nito, recorded na lang po siya. Ay, bakit naka-post yung ano ko? Naka-post yung screen ko. Ayun siya. So,
kapag natapos ko tong 100 pesos Facebook Ads strategy, magiging parang senior specialist na lang siya. Recorded na lang yung yung lessons. Okay? Question? Questions pa, guys? Coach, for example, may one sale doon sa 100 budget na testing for 3 days. Pwede bang i-scale agad yung budget? Pwede mo na siyang i-validate. Pwede mo na siyang i-validate yung yung anong tawag dito, yung ad set na yon for 3 days. Kapag ka optimize similar doon sa testing mo, then that's a good sign. Pero kapag hindi nag-optimize or hindi similar yung cost per result doon sa testing mo, hindi pa siya ready para scale, Sir Padley. Okay, kasi may tinatawag tayong at least 50 conversions para mag-optimize si Facebook. Pag na-reach na yung 50 conversions na yon, mag-exit na siya sa learning phase at hahanapin niya na yung similar people na nag-interact sa'yo doon sa previous na tinest mo. Kaya ngayon yung sinasabi ko na huwag nyo hahayaan na yung in the next 3 to 5 days or 7 days, puro basura yung pumapasok. Pinabayaan nyo lang na may pumasok na puro basura. Kasi iisipin ni Facebook, ito nga yung target audience mo. Kaya, kumbaga, hindi ka nagrereklamo or hindi mo pinapatay. Di ang algorithm ni Facebook, kumbaga sa mag-i-spread out yon para hanapin yung similar audience na nag-interact doon sa ad mo. Okay? So, yun. Yun yung pinaka natin. Okay, questions pa? Wala na? Okay, kung wala na, then may ipapakita lang ako sa inyo, guys. Dito. Okay. Ito kasi yung profile ko, guys, sa yung mga client na kumukuha ng services ko. I'm actually charging $50 per hour sa international clients, no? So sa 5 days nating magkakasama, at least 1 hour per day, lumalabas parang 100 pesos ang charge ko sa inyo per day. Tanong ko lang, guys, sulit ba yung 499 na binayaran ninyo in the next 5 days? Kasi kung supposedly dapat i-charge ko kayo ng so kung sa $50 yon times ano na bang yun? 57 na bang yun ng dollars? 56? 56 na lang. Dapat ang singil ko sa inyo 2,800 pesos per hour. Dahil 5 days tayo magkakasama, at least 1 hour per day. Minsan nag-overtime pa nga tayo, di ba? So, yung 499 na binayaran nyo, sulit naman ba? Ayan, sulit naman. Maraming salamat. Kasi baka mamaya, hindi ko alam kung anong ginagawa ko dito. Dami kong pinag-enrollan dito ako nalinawan. Salamat po. Okay? So, ayan, maraming salamat po yung mga naka-appreciate. Last question ko na lang. Itong online courses, itong digital scientist na one-time payment lang siya. Digital scientist, 10,499 ang price nito. Tapos, makukuha mo lahat ng courses ko plus tuturuan pa kita or lifetime membership na rin siya. Tapos, every month, 2 beses tayo magkikita para i-update kita doon sa mga nangyayari or pwede kang magtanong sa mga nangyayari sa ads mo. Okay? So, what do you think, guys? Sulit naman ba tong one-time payment lang naman to. And then you'll get all my courses plus may support ka pa online. Okay? Ayan, si Sir Francis. Yes, lifetime po yan, Sir Padley. Lifetime na siya. Okay?
So, and for those na interested sa face-to-face training, meron kasi kaming upcoming face-to-face training ni Sir Coach Braille Abduhan. You can also join, guys, kung interested kayo na talagang gusto nyo na anong tawag dito? Yung hands-on talaga, no? Mismong kami yung magtuturo sa'yo, hands-on, face-to-face. Ituturo namin point to point. Nasaan na yun? Face-to-face. Ito. Join lang kayo dito, guys, kung gusto nyong mag-join din sa face-to-face training. Wala pang tentative date, pero by next week siguro maglalabas na kami ng tentative date. Okay? Nasa Cebu po kayo. Ganito gawin nyo yan, Sir Francis. Pagka 10 kayo dyan, minimum of 10 kasi kami eh. Kapag nakakompleto kayo ng 10, kami pupunta dyan sa Cebu. Okay? Kami ang pupunta dyan sa Cebu, hindi nyo na kailangang pumunta ng Manila. Kami pupunta dyan sa inyo. Basta minimum of 10. Kasi ang hirap, guys, ng ang hirap kapag kayong umabot na ng 20, masyado nang masalimot eh. Masakit sa ulo eh. No? So at least para tutok yung aming lessons, hanap ka ng 10, tapos kami na bahala sa hotel namin. Huwag mo na kaming intindi, kahit toro-toro lang, kahit anong tawag dito, fishball lang kami, walang problema, cowboy kami. No, kahit saan mo kami itapon. No? So basta minimum ng 10, kung 15, okay lang din, walang problema. Pero max na yung 15. Kasi pag 20 or 20 pataas, masyado ng pwede naman mag-hire kami ng isa pang media buyer para tulungan kayo. Pero mas gusto kasi namin yung yung tutok talaga na i-guide namin kayo one-on-one. Okay? Sir Keanu, Coach, last question. Pag nagdo-duplicate po ba ng budget, ililipat from ad set to campaign? Yes po, Sir Keanu. Rich Ismilio, 3 days po yun, intensive training. Intensive face-to-face intensive training from 9 a.m. to 5 p.m. po. Okay? So, yun. Yung mga yung mga real estate dito, kung kayo, meron kayong 10 na member or at least 15, pinaka-maximum na 15 para hindi siya magulo. Kung meron ganon, so pwede kami sa venue, kung may venue naman kayo, halimbawa, meron naman kayong yung usually sa mga subdivision, meron namang ano tawag doon? Imutan ko doon. Yung event area, yun, so pwede nating i-rent naman yun or I believe. Basta may place, walang problema. Basta may merong venue. Okay, question pa? Wala na? Wala na, guys? Yan, mukhang magaling na sila. Wala lang question. Ayan. So, thank you so much, guys, for attending the 5-day Facebook Ads Challenge. Magkita-kita tayo. Ayan, busolve sa learning si Sir Jasper. Alright. Magkita-kita tayo dyan sa Messenger or basta nandiyan lang ako. Message nyo lang ako sa page. Message nyo ako sa Telegram GC natin. And I hope nakatulong ako sa journey nyo sa 5-day Facebook Ads Challenge na yon at marami kayong natutunan. Maraming salamat, guys, and I'll see you when I see you. Bye-bye.